Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Tuloy-tuloy na tayo doon sa komentaryo. Doon sa nangyaring Senate hearing. Ito yung investigation supposed to be sa war on drugs ni Digong Duterte. Si PRRD. So, hindi ko inaasahan na attend siya. Talagang pinangatawanan, dumating nga siya. Pero ang nakaka-disappoint dito, nawala ang paghanga ko dito kay Coco Pimentel. Hindi niya, sa tingin ko, hindi niya na-handle ng tama itong hearing na to. Nawala ng rules. Yung rules ng Senate sa mga ganitong hearing, sa tingin ko ay nabaliwala. Talagang hindi rin nasunod kahit na doon sa mga senador kasi ang hindi ko maintindihan dito, ano ba talaga rito si Bato de la Rosa at saka si Bongo? Hindi ba dapat mga resource person din sila? Bakit sila nagko-cross-examine? Dapat ito maklaro. Hindi maganda ang nangyaring hearing dahil nga dito. Unang-una, yun nga, wala na kagad ng applicable na mga rules dahil dito kay binaliwala actually nila yung mga applicable rules para dito kay Bato de la Rosa at saka kay Bongo. Dapat yan i-clear. Dapat yan magkaroon ng ruling dyan si Senate President. Kasi bakit ganun? Sila ang unang-unang mga inaakusahan ng mga witnesses, lalo na kung dumating ng mga witnesses na to, na sila Garma, sila Kerwin Espinosa at sa yung iba pa, na nag-aakusa sa kanila. Kung nandiyan sila at sila ang nagko-cross-examine doon sa mga accuser nila, hindi tama. Agree ba kayo mga kapatid, mga kababayan? Intimidating na nga kagad, umpisa pa lang yung mga pananalita ni Bato de la Rosa. Medyo pasigaw na. Naninindak na kagad siya. Paano na lang kung dumating dyan talaga yung mga witnesses na dating mga under niya. Sa tingin ko, walang credibility itong hearing na to kung hindi i-correct. Kung hindi i-handle ni Coco Pimentel, ni Senator Coco Pimentel ng tama. Bukod doon kay Bongo at saka kay Bato de la Rosa, wala ring rules na in-apply dito kay former President Digong Duterte. Wala silang in-apply na rules. Lahat ng gustong gawin gustong sabihin ni Digong Duterte, nasabi niya. Mabuti na nga lang at nagkaroon ng mga confession. Nagkaroon ng mga pag-aamin. Yun na lang yung consolation dito ng mga taong bayan. Nagyabang si former President Digong Duterte at yun na nga, pinagsasabi, nag-aamin siya na meron talaga siyang death squad composed of 7 members pero mga private citizen daw. Alam mo yon yung minsan parang babawiin niya, minsan naaminin niya. At saka yung pagmumura niya, walang kahabas-habas ang pagmumura na pinabayaan lang ni Coco Pimentel. Okay lang ba sa iyo yun, Senator Pimentel, na binabastos yung Senado? Okay lang sana yun na pababayaan mo siya magmura sa kalsada. Nasanay na ba tayo masyado sa pagmumura ni Digong Duterte na pati yung isang institusyon na katulad ng Senado pababayaan natin yung maduming bibig niya? Walang habas ng pagmumura. Tama ba yan? Hindi naman lahat na nakikinig dito nasa wastong gulang na. Meron din nakakapanood niya ng mga kabataan. At saka kahit na walang kabataan, ang sakit sa tenga.
na walang habas na pagmumura ni President Digong Duterte. Na para bang nadudulan tayo sa palengke. Nasa na yung dignidad nung Senado? Senator Pimentel. At saka parang ang nagpe-preside na rito si Digong Duterte. Nakatawag siya ng recess. Doon sa gusto niyang huminto yung usapan nila ni Senator Risa Ontiveros. Siya ang tumawag ng recess. Dapat yan, 'di ba? Ikaw ang tumatawag. Ikaw ang 'di ba dapat Coco Pimentel, ikaw ang tumatawag ng recess, hindi yung resource person? At anytime na gusto niya magsalita, pinapagsalita mo. Kahit na merong ibang nagsasalita. All the time, basta gusto magsalita ni President Duterte, pinagsasalita mo. Wala nang ang ini-implement na rules. So anong kahihinatnan nung hearing na to? Mas mabuti pa sa Quad Committee hearings. Orderly sila. Mayroong rules na sinusunod. Yung hirit ni Bato de la Rosa na sa Quadcom daw, yes or no lang, pagka gusto nilang yes or no lang ang sagot. Come on, Senator Bato. Ginagawa nyo rin yan. Diyan sa Senado. Huwag mong gamiting weapon para i-discredit ang Quad Committee hearing. Sa totoo lang, mas credible na ngayon ang Kongreso kesa sa inyo. Unang-una, dahil nga may mga miyembrong katulad nyo. Dalawa kayo dyan ni Senator Bongo na napapasok ang pangalan sa napakalaking iskandalo. At hindi pangkaraniwang iskandalo to. Ito ay maraming kaso ng pagpatay. Hindi ito basta-basta mga tungkol sa pera, tungkol sa nakaw. Ito ay karumal-dumal na krimen. Karumal-dumal na krimen at libo-libo ang involved na patayan. Libo-libo ang mga namatay. Kaya unang-una, nawawala na talaga ng credibility ang Senado dahil sa inyo. Na dapat dito sa hearing na to, medyo babangon ng konti yung image ninyo. Kung naging neutral lang sana yung hearing. Kung hindi inalaw na itong si Bongo at itong si Senator Bato ay gawing isa pang kasama sa mga nag-iimbestiga. Kayo ang iniimbestigahan. Gusto niyo imbestigador din kayo. Mali po yun. Tapos, yung isa namang resource person, si former president, napaka-spoiled naman. So ano kayo hinatnan nito? Pagka ganito yung ating hearing. Hinahamon ko si President Digong Duterte, umattend ka doon sa Quad Committee hearing. Tingnan ko yung gilas mo. Subukan natin yung yabang mo. Doon ka humarap. Humarap ka dyan sa Senado kasi may kakampi ka. Dahil alam mo na may sasalo at merong magpapaubaya sa'yo. Senator Chis Escudero, hindi fair ito. Pag-aaksaya po ng pera ng taong bayan ang ginagawa nyong hearing dyan sa Senado kung ganito ang gagawin nyo. Unang-una, yung mga prime suspects, yung mga itinuturo ng mga accusers, yung mga nagtuturo doon sa mga resource person, yung mga principal players diyan sa EJK na yan, naandyan dyan para magtanong. Naandyan dyan para mag-intimidate ng mga resource persons. So wala po sa lugar ito, Senator Chis. Ang akala ko naman, magiging neutral itong si Senator Coco, pero hindi rin. Pinabayaan niya ng pinabayaan itong si PRRD na magsasalita kung anong gusto niya sabihin. Mabuti na nga lang, umamin. Marami siyang inamin dito na mahirap nang bawiin.
Pag ibang resource person, napakahigpit ninyo. Yung pabulong-bulong lang ng abogado, hindi nyo inaalaw eh. Eh dito, pangiti-ngiti lang tong si, pabulong-bulong ng bulong itong si Attorney Sal. Pinabayaan nyo. So walang rules. Halatang-halata ng taong bayan na hindi kayo neutral. Pag-aaksaya ng pera ito ng taong bayan. Pag-aaksaya. Dahil ang ginagawa niyong investigasyon, moro-moro. Walang neutrality. Pati pati itong si Senator Jinggoy. Ang inimbestigahan, si Laila de Lima. Na supposed to be, ang kanyang presence diyan ay tungkol nga sa EJK. Ang iniimbestigahan naman ni Senator Jinggoy, yung mga nakaraang mga trabaho ni Senator de Lima na karamihan ay hindi na related dun sa subject matter. Dahil ba sa masama ang loob mo kay Senator de Lima? Dahil siya ang Justice Secretary nung ikaw ay may kaso. Siguro siya ang dahilan ng pagkakakulong mo, ganun ba? So, Senator Cheese, mukhang sayang ang pera ng taong bayan dito. Mukhang hindi tama na ganito ang takbo ng hearing. Walang balanse, hindi balanced ang magkabilang sides. Pinabayaan lang natin yung side nila Digong Duterte, nila Bato de la Rosa at ni Bongo. Magsalita. Ito si Bongo nga, napakahaba ng opening remarks niya. Napakahaba ng kanyang speech. Nung pa lang sa umpisa. Nasa lugar ba yon? Of course, allowed yan na magawa kayo ng mga opening speeches nyo. Pero, parang nangangampanya na siya. Yung kanyang opening speech, tungkol na sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang mga ginawa daw. So, wala talagang rules. Pagkatapos, yung ibang magsasalita, may time limit. Kay Bongo, walang time limit. Kay Bato de la Rosa, walang time limit. Tsaka maling-mali talaga na sila ay nagko-cross-examine sa witnesses. Sabi ko nga, ang consolation na lang dito talagang yung mga pag-amin dahil sa yabang ni PRRD, marami siyang inamin na krimen. Of course, bahala ang DOJ dito kung magagamit nga talaga yan. Pero sa tingin ko, napakalakas na na testimony yung sinabi niya, na inaamin niya na meron nga daw DDS, Death Squad. At inamin niya pa yung sinasabi niyang hindi niya nga sinasabing diretso na inutusan niyang pumatay ang kanyang mga pulis. Pero sinasabi niya, i-encourage nyo na bumunot ng baril, encourage nyo na lumaban, tapos nun patayin nyo na. Galing. Dapat bang naririnig natin yan sa isang presidente ng Pilipinas? Sa isang dating presidente? Nasaan yung rule of law? Hindi ba dapat, pinanumpaan yan ng presidente na i-uphold niya ang rule of law? So, dun pa lang, may violation na kagad siya. Sa pag-amin niya na ini-encourage daw niya ang kanyang mga pulis, sinabihan niya encourage yung kanyang yung mga hinuhuli nila na lumaban. Hindi ba dapat pagka nakahuli ka, automatic yan, i-inquest mo, ikukulong mo kung may kaso talaga. Kasi meron kang presumption of innocence until proven guilty. Hindi ba ganun yan? Pero pag pinatay mo na yan, ikaw yung judge, ikaw pa yung executioner. So,
Although sabi ko nga nakakalungkot ito nangyaring hearing dahil hindi siya naging parehas, hindi siya naging neutral. Yun na nga lang, may mga sinabi si Digong, si President Duterte na magagamit against him sa tingin ko in the court of law, yung mga pag-amin niya. Kaya lang, disappointing dahil hindi hinandle ni Senator Coco Pimentel ng tama. At sana, pag dumating yung mga witnesses, sila Garma, sila Padilla, sila Kerwin Espinosa, si Leonardo, makorek ito. I-correct ito ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero. Wag ganito. Hindi tama. Dapat nandyan yung presence mo para nakukorek mo. Kasi masyado nang bumaba ang pagtingin ng taong bayan sa Senado dahil dito. Dahil nga sa dalawang senador diyan nakasama sa mga ina-accuse. Pagkatapos maghihiring pa tayo ng ganitong wala kang makikitang neutrality. Dapat ito wag na ituloy kung hindi nyo kayang gampanan na pinaiiral ang rules ng tama. Dapat hindi nagsasalita diyan si hindi nakakapag-cross-examine diyan si Senator Bato, hindi nakakapag-cross-examine. Although hindi ko nakita nag-cross-examine si Bongo. Pero maling-mali yan na pinagtatanong natin sa witnesses dahil sila ay mga dapat ding tanungin. Dapat sila isa sa mga resource persons diyan. May hirit pa yung nangyari kay Colonel Grijaldo. Nagkaroon ng konting iskandalo rito, no? Ewan ko kung sino nagbitbit yan. Pero definitely, ang purpose nito i-discredit ang Quad Committee. Although sa tingin ko may pagkakamaling konti talaga rito si Congressman Dan Fernandez at saka si Congressman Abante. Mukhang may sablay ng konti sa protocol. Honestly speaking. Kaya hindi rin sila makadepensa ng maayos. Maaring wala silang intensyon na i-pressure itong si Grijaldo. Wala silang intensyon na gumawa ng mga illegal na bagay. Pero sa protocol mukhang may sablay po kayo mga congressmen. Congressman Abante, Congressman Fernandez. Mukhang may sablay kayo sa protocol. Sa totoo lang. Kasi napapansin ko sa mga pagsagot-sagot ninyo, medyo weak ang sagot ninyo. Mukhang may ginawa kayong hindi rin tama. Although, sa tingin ko, hindi kayo aabot dun sa paggawa ng illegal para lang salita itong si Grijaldo. Anyway, sa tingin ko naman, mas credible pa rin ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Unang-una, dahil nga sa Senado, naando doon yung dalawang miyembro, dalawang senador na inaakusahan. Ang masakit nito ay pinabayaan pa maggumawa sila ng kanilang trabaho as senators. Hindi po tama. Sana wag nang maulit ito, Senator Chis. Sana wag nang maulit ito, Senator Coco Pimentel. Masagwa. Hindi po palatable, hindi siya katanggap-tanggap sa mga taxpayers na gumagawa tayo ng hearing na ganito na parang moro-moro lang. Sana ilagay natin sa dapat kalagyan itong sila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ilagay natin sila sa tama nilang kalalagyan. Hindi sila dapat mag-cross-examine sa mga witnesses. Ginagamitan nila ng intimidation. Umpisa pa lang opening remarks nitong si Senator Bato nanggagalaiti na Showing of force na kagad siya. Doon naman kay Congressman Fernandez at Congressman Abante, huwag na rin po sanang maulit yan. Mukhang may na-violate kayong protocol dyan.
Anyway, yan lang muna po at sana hindi ko sure kung manonood pa ako nito. Kung magkakaroon ng pagbabago doon sa sistema, siguro panonoorin ko pa. At hindi na ako magsasalita tungkol dito sa panghihinayang na gumagawa tayo ng hearing, ginagastosan ng mamamayan, pagkatapos ganitong hindi naman pala neutral. Thank you mga kapatid, mga kababayan. Sana doon sa mga bago pa lang sa channel ko ay please subscribe. Please hit the notification bell as well at saka yung like button at you might want to share this vlog sa inyo mga kaibigan, mga kapamilya. Thank you so much at I will see you again.